Pag-usapan natin ang isang putahe na siguradong pamilyar tayong lahat. Kapag naisip mo ang lutuing Pilipino, matik na, adobo agad ang papasok sa isip mo, di ba? Pero sa likod ng paborito nating ulam na ito, may isang napakayaman at malalim na kasaysayan na madalas nating nakakaligtaan. Kaya sa pagtalakay natin ngayon, aalamin natin ang totoong kwento kung saan nga ba talaga nagmula ang paborito nating adobo. Kasi ang madalas na naririnig natin, dahil tunog Espanyol ang pangalan niya, inimbento daw ito ng mga Kastila. Pero totoo nga ba yon? Gusto kong hamunin yung kaisipang yan ngayon. Aalamin natin ang katotohanan na bago pa man dumaong ang mga dayuhan sa mga dalampasigan natin, napakalalim na ng kaalaman ng mga ninuno natin pagdating sa pagluluto. Para mas maintindihan natin yan, pag-uusapan natin ang hitsura ng mga sinaunang kusina, yung aham sa likod ng pag-iimbak ng pagkain, kung saan nanggaling ang pangalan nito, yung iba't ibang versyon sa bawat rehiyon, at syempre kung paano naging sumasalamin sa kulturang Pilipino ang adobo. Simulan natin sa mga sinaunang kusina. Bago pa man dumating ang mga Kastila, gusto kong i-imagine ninyo ito. Matagal bago pa man dumating ang mga barko mula sa Europa, meron na tayong sarili at masiglang paraan ng pamumuhay. Ang mga kusina natin noon ay buhay na buhay, laging puno ng usok at talagang sentro ng komunidad. Isipin na lang ninyo yung sitwasyon ng mga ninuno natin. Napakainit sa Pilipinas, di ba? Na ramdam natin yan hanggang ngayon. Minsan nakakalusaw talaga. At syempre, wala pang refrigerator noon. So paano mo pananatilihing sariwa ang karne at isda sa ganyang klaseng klima? Dito na pumasok yung diskarte nila sa pang-iimbak ng pagkain. Hindi lang ito basta pagluluto Isang napakahalagang solusyon ito para makasurvive sa pang-araw-araw. Ayon nga sa mga tala, paraan ito ng pag-iingat sa ani at karne upang tumagal kahit ilang araw. Hindi lang kasi ito para mabusog ka panandalian. Kapag nakahuli ang isang komunidad ng baboy ramo o manok, kailangan talaga itong mapakinabangan ng husto ng lahat. Bayanihan, kumbaga. Isang gawain ito na nagpapakita ng malasakit para masiguro may sapat na pagkain at lakas ang buong pamilya sa mga susunod na araw. At dyan tayo papasok sa naging solusyon ng mga katutubo natin, ang paggamit ng suka, asin at iba pang pampalasa para mag-imbak ng pagkain. Pero paano nga ba eksaktong ginawa ito? Ang ginamit nila, mga sangkap na madali lang makita sa paligid, suka mula sa niyog o tubo, bawang, paminta, asin at mga dahon ng laurel. Napakasimple pero napakabisa. Kasi yung mga sangkap na ito, hindi lang sila nagbibigay ng linamnam, kundi nagsisilbi ring mabisang depensa laban sa init para hindi mapanis agad ang pagkain. Kumbaga, ito yung sinaunang siyensya ng mga Pilipino sa pagluluto. Ganito yung mismong naging proseso nila. Pagkatapos manghuli ng baboy ramo o manok, ibababad agad nila yung karne sa lokal na suka at mga pampalasa. Pagkatapos nan, dito napapasok yung sekreto, yung dahan-dahang pagpapakulo. Ang mabagal na paglulutong ito ang mismong pumapatay sa mga mikrobyo at nagpapatagal sa pagkain kahit abutin pa ng ilang araw sa labas. At dyan, nagtagpo ang sarap at ang praktikalidad. Nakuha ng mga ninuno natin yung perpektong balanse kung saan yung karne ay nagiging sobrang malinamnam habang nananatiling ligtas kainin. Isipin nyo, nagagawa na ito ng mga Pilipino daan-daang taon bago pa man maimbento ang anumang modernong teknolohiya sa pag-iimbak ng pagkain. Galing, di ba? So dadako tayo sa ika-14 na siglo para pag-usapan ng pinagmulan ng pangalan nito. Ang laking tanong ngayon, kung atin na palang ginagawa ang prosesong ito noon pa man, bakit nga ba adobo ang tawag natin dito? Dito na kasi nangyari yung malaking pagbabago nang dumating ang mga Kastila. Nang magsimulang libutin ng mga Kastila ang Pilipinas, napansin nila itong katutubong paraan natin ng mabagal na pagluluto gamit ang suka para maimbag ang karne. Ngayon, sa Europa, meron din silang sariling paraan ng pag-marinate na tinatawag nilang adobar. Kaya nung nakita nila yung diskarte natin, tinawag na lang nila itong adobo. Kumbaga, idinikit lang nila yung isang salitang pamilyar sa kanila sa isang proseso na perpekto na nating ginagawa dito. Kaya ito talaga ang dapat nating tandaan. Kastila man ang pangalan, purong Pilipino ang kaluluwa ng adobo. Matagal nang iniluluto ng ating mga ninuno ang ulam na ito sa mismong paraang ginagawa natin ngayon, bago pa man tumuntong ang mga mananakop sa bansa natin. Naging bahagi na lang talaga ng bokabularyo natin ang salitang adobo sa pagdaan ng panahon.
Ngayon, pag-usapan naman natin ang iba't ibang version nito sa mga rehiyon kung paano itong putahe ay patuloy na umangkop sa bansa natin. Habang dumadaan ang mga taon, kumalat ang paraan ng pag-iimbak na ito sa buong kapuluan at nag-adapt na rin sa mga lokal na panlasa at kung anong sangkap ang available sa bawat probinsya. Dito mo talaga makikita ang pagiging malikhain ng mga Pilipino Sa Bicol, halimbawa, nagdagdag sila ng gata ng niyog para maging mas creamy. Sa ilang bahagi naman ng Luzon, gumagamit sila ng liver spread para kumapal yung sarsa. At minsan, hinahaluan pa ng puso ng saging para sa kakaibang tekstura. Tapos sa Visayas at Mindanao, may sarili rin silang timpla gamit yung mga natatanging lokal na pampalasa doon. Isang putahe pero iba-ibang atake, depende sa kung nasaan ka. Kahit nga sa magkakapitbahay, iba-iba na ang timpla niyan Kayo ba? Anong team nyo? Team masabaw o team tuyo? May mga pamilyang gusto medyo matamis ang adobo nila, habang may mga pamilya naman solid na mas gusto ang maasim at maalat. Pero kahit gaano pa kaiba ang hitsura o lasa niyan sa bawat bahay, yung fundasyon at tradisyon ng pagluluto gamit ang suka ay parehong-pareho pa rin kahit saan ka magpunta sa Pilipinas. At yan ang nagdadala sa atin sa susunod na punto, ang adobo bilang kulturang Pilipino, mula noon hanggang sa kasalukuyan. Dalhin natin ang kwentong ito sa modernong panahon at tingnan kung paano nag-evolve ang tradisyong ito sa mga kusina natin ngayon. Kung mapapansin ninyo sa social media o sa mga sikat na restaurant ngayon, grabe na rin mag-eksperimento ang mga chef. May adobo ng nilalagyan ng pinya, kape, sili at minsan nga alak pa. Pero mapapansin ninyo, sa kabila ng lahat ng mga modernong sangkap na yan, hindi pa rin mawawala ang suka, toyo, bawang, paminta at ang pinakamahalaga sa lahat, yung pasensya sa mabagal na pagpapakulo. May isang napakagandang kasabihan tungkol dito. Ang tunay na adobo ay hindi minamadali. Tulad din ng ating kultura. Patuloy na nagbabago, ngunit hindi nakakalimot sa pinagmulan. Habang mas matagal itong kumukulo at nanunuot ang lasa, mas nagiging masarap. At para sa akin, isa itong napakagandang refleksyon nating mga Pilipino. Ang kultura natin patuloy na humaharap sa pagbabago, nakikiayon sa agos ng panahon, pero hinding-hindi natin kinakalimutan kung saan tayo nagmula. So, sa madaling salita, ang adobo ay higit pa sa isang simpleng ulam sa ibabaw ng hapagkain natin. Isa itong buhay na piraso ng kasaysayan. Patunay ito sa katalinuhan at diskarte ng ating mga ninuno. At isa itong napakalakas na puwersa na nagbubuklod sa ating lahat sa pamamagitan ng mga kwentong patuloy na binubuhay sa bawat kusina. Kaya gusto ko kayong iwan ng isang tanong na sana'y pag-isipan ninyo. Habang patuloy na nagbabago ang ating kultura sa paglipas ng panahon, anong mga sinaunang tradisyon ang pinapanatili nyo sa inyong sariling mga kusina? Sana sa susunod na matikman ninyo ang paborito ninyong adobo, maalala nyo yung pambihirang kasaysayan at talino ng ating mga ninuno na nakapaloob sa bawat kagat. Hanggang sa susunod nating pagtalakay, patuloy lang tayong mag-aral at mag-usisa.